Wow! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda etong spot na nahanap natin dito sa Southern Leyte. Andito pala nakafocus yung sikat ng araw kasi nga yung mga nadaanan naming lugar mula doon sa bahay papunta dito ay talaga namang malakas yung buhos ng ulan. Akala ko nga hindi tayo makakapag-camping o hindi tayo makakapag-video ngayong araw kasi nga makulimlim at may mga panakanakang buhos ng ulan. Buti na lang sa bahaging ito ng Southern Leyte, dito sa coastal towns netong Southern Leyte, andito nakafocus yung magandang panahon. Sa ganda ng panahon ay litaw na litaw yung kagandahan netong lugar. Tamang-tama para sa ating gagawin ngayong araw kasi kung matatandaan nyo ay pinuntahan natin yung mga isolated na lugar na nasa hilagang silangan ng Luzon. Sa dami ng mga na-feature namin, ilan pa lang dito yung na-upload. Kaya naman kailangan ko ng matinding focus, matinding inspirasyon para nga makapagtrabaho ng maayos. Sa dami kasi ng mga pinupuntahan nating lugar araw-araw, medyo nakakapagod sa haba ng mga biyahe at talaga namang nakakadrain ng utak. So, kailangan natin ng ganitong spot. So, dito tayo pupwesto. Medyo makalat pa sa ngayon pero kaya naman natin linisin to. Ayon sa mga residenteng na pagtanungan ko dito, ay pwede daw tayong pumwesto, tumambay, saglit, basta hindi lang magpapagabi dito sa bahaging ito ng dagat. Tamang-tama, kaharap po natin itong napakagandang view. Grabe, tingnan nyo naman yung mga plastic na napapadpad dito. May mga laman pang ang tubig dagat, siguro to. So para sa mga pumapasyal o pumupunta sa mga ganitong baybayin, maging responsable po tayo pagdating sa mga ganitong basura. Kasi nga, hindi ito natutunaw kaagad. Kaya pwedeng mapadpad to sa kahit anong parte man ng Pilipinas. Pwedeng makain din to ng mga lamang dagat, ng mga isda na tsak, ikaw ubus nila. Medyo malinis na itong bahaging ito ng baybayin at medyo madami pa din yung kailangan nating linisin o yung mga kalat na nandito sa gilid ng dagat pero mukhang mauubos yung oras natin. So balikan natin to kasama yung mga kaibigan natin para magsagawa ng coastal cleanup kung halimbawang magkaroon tayo ulit ng pagkakataong mapasyalan itong baybayin. Akala nyo, yun lang yung dala natin. Meron pa tayong dalang ref. Ito po yung ating mini ref. Yun, may lagayan ng mga soft drinks, may lagayan ng kung ano ng mga pagkain. At ito yung kanyang freezer. Yan. Maliban dito sa kagamitan nating pwedeng magpalamig ng mga pagkain, meron din tayong gamit syempre para painitin yung pagkain. So dahil nga sa kakailanganin natin ng kuryente sa mga ipinakita nating gamit, syempre may dala tayong power station. Kung maalala nyo, yung una nating mga video, samut-saring mga power station na ng Blue Yeti, yung ating na-feature. May mga maliliit, meron din namang mga malalaki. So yung maliliit, disadvantage niya ay madaling maubos yung kuryente. Sa malalaki naman ay mabigat siyang dalhin, kailangan ng 2 tao, 3 tao para buhatin. Pero dito, kahit ako lang, kayang-kaya. At eto na yung ating Blue Yeti AC-180 power station.
bagong-bago. Tingnan nyo naman kung gaano ka-cute itong ating power station. Nasanay na po kasi ako sa mga malalaking power station tulad na lamang dun sa AC200P na kahawig lang nito at yung ating AC300 na talaga namang heavy gut. Pero dito, huwag nyong mamaliitin itong ganitong power station. Kahit na ganito kaliit siya, kahit na cute yung itsura niya, ito naman yung kanyang specs. Yung battery capacity po niya ay nasa megit 1,100 watt-hour. Output niya, AC 220 volts, mayroong 50 or 60 hertz na frequency. Yung wattage niya ay kayang umabot ng 1,800 watts. Grabe, kung halimbawa meron kayong mga malalakas na appliances, kahit na 1,800 watts pa yan, kayang-kaya nitong power station. Dito sa harap, ito po yung kanyang DC or PV input. So dito natin isasaksak itong kable na i-connect natin sa solar panel at yung kable naman na i-connect natin dito sa mga cigarette port ng sasakyan. Ito yung kanyang 12 volts output. Sa gilid, merong 4 na AC output. Dito sa baba ay meron pong USB-C port at 4 na USB-A port. Yan lang po yung mga basic na outlet, basic port na kailangan natin para mapagana yung mga karaniwang appliances o gadgets na dinadala natin sa ating mga travel. Dito naman yung kanyang screen at ito yung mga buton. Dahil nga sa meron ng charge, itong ating Bluetti, pwede na natin siyang rectang on. So dito sa ating screen, hindi po siya touchscreen at makikita po natin dito sa gilid yung kanyang input, kung ilang watts yung pumapasok na kuryente galing sa solar o galing sa iba pang mga power source. Ito naman sa taas yung percentage, kung ilang percent na lang yung natitira dito sa battery. Sa baba, kung ilang hours o minutes yung itatagal kung halimbawang nakasaksak o may mga nakasaksak dito. At dito sa kabila, yung output, kung ilang watts yung inilalabas na kuryente netong AC 180. Nakita nyo naman, kahit na nasa 45% na lang yung battery capacity nitong ating AC180, meron naman tayong solar panel na malakas mag-harvest ng solar energy, kaya imbis na mabawasan yung kanyang battery capacity, ay nadadagdagan pa lalo. So, mas mataas yung pumapasok na kuryente kesa sa lumalabas. So, hanggang maghapon ay fully charged at meron pa tayong magagamit para mamayang gabi. Sa loob lamang ng ilang minuto ay natapos din nating ma-setup yung ating power station at yung mga kinakailangan natin para sa ganitong trabaho. Dahil nga sa naka-setup na o na ilatag na natin yung ating Starlink, kaya tingnan natin yung kanyang internet speed. So dito, kahit na wala tayong nakapaligid na tower, walang malapit na cell site, daig pa natin yung nasa city sa lakas ng internet. Internet kasi yung isa sa pinaka kinakailangan para sa mga mahilig mag-work from home o work from beach, work from mountain para makapag-submit ng mga report kahit na gumagala. Habang naglalakad-lakad tayo dito sa baybayin, pwede nating ma-monitor kung ilang percent na yung battery charge ng ating power station. So sa ngayon, meron na po tayong 47% at yung pumapasok na kuryente ay nasa halos 200 watts. Yung lumalabas naman ay ganun pa rin, 100 watts. So pwede nating i-switch on o switch off yung AC or DC sa pamamagitan lamang netong Bluetti app. Kanina, habang nakaupo ako dito sa may ating camping chair, ay natatanaw ko dito sa bahaging ito ng dagat yung mga tao na namumulot ng shell. So habang papalubog yung araw, ay mas dumadami naman yung mga taong pumupunta dito sa baybayin para mamulot ng shell. Karamihan sa mga nandyan ay galing pa sa kabilang bayan. Nadayo sila dito dahil nga sa isa to sa mga baybayin na may maraming pwedeng mapulot na shell. Ito
ito yung magandang balita para sa mga matagal na nating taga-subaybay na nangangarap na magkaroon ng sariling power station. Ang Bluetti ay mamimigay po ng AC50B na power station para sa mga masuswerte nating taga-subaybay. Maliban sa power station ay mamimigay din po ng mga merchandise para sa 3 maswerteng followers, subscribers natin sa YouTube. Ito lang po yung gagawin nyo para manalo ng power station mula kay Bluetti. Una, i-like o i-follow yung mga social media accounts ng Bluetti. Pangalawa, i-like itong video. Pangatlo, i-comment nyo sa baba kung ano yung gagawin nyo sa power station kung halimbawang kayo yung mapipili. Sa mga hindi pa pala rin, huwag kayong mag-alala kasi sa ating description box, meron po dong link kung saan pwede po kayong mag-order ng power station na merong malaking discount. So ngayong 3-3 sale sa kahit anong online store na merong Bluetti, ay pwede po kayong makapag-order nito na merong malaking discount. Isa sa mga rason kung bakit kinailangan naming magkaroon ng power station ay dahil dito sa Starlink. So dahil nga sa meron kaming power station na pwedeng i-on kahit nandito sa loob ng sasakyan, nagagamit namin yung Starlink sa kahit saan. Kahit umaandar o tumatakbo itong sasakyan ay meron kaming internet connection. Maliban dyan, na-charge din namin yung aming mga gadgets, yung mga backup battery para pagdating namin doon sa location, kung halimbawang magkakaroon kami ng mahabang shooting, ay meron kaming magagamit na battery. So hindi malolobat at makukuhanan natin yung mga importanteng detalye na kailangan doon sa mga lugar na pinupuntahan namin.